Ang Sitio Baag ay isang tahimik na pamayanan na matatagpuan sa magagandang tanawin ng San Jose, Tarlac. Kilala ito sa luntiang kapaligiran, malapit na samahan ng komunidad at malayo sa maingay na buhay ng lungsod. Napapalibutan ang sitio ng likas na kagandahan mula sa mga burol, masaganang kabukirin at mayamang kalikasan na sumasalamin sa kanilang pagsisikap na pangalagaan ang kapaligiran. Gamitin natin ang Yamaha Passion natin. Kabibili lang natin ito at nasa 500 pa lang yung kanyang mileage. Oh, proud ako ngayon kasi sariling motor na natin ang gagamitin natin pang pasyal. Okay, let's ride. Iba talaga pag naka-scooter, ang saya, ang relax ng paa ko. Tapos ang taas ng manibela, parang naka-adventure bike yung sa body position ko. Pero ang sinasabi nila, matagtag daw ang suspension ng Passion. Yun! Naramdaman ko yung front shock natin bumaon. So kailangan magpa-repack, no, kasi nagbo-bottom siya. Tapos mas confident akong lumikong ganyan dahil malapad yung gulong niya, no. Ang ganda ng kulay ng Passion, kitang kita talaga. Ayan, medyo naalog-alog yung harap na manibela, no. Nandito tayo sa MacArthur Highway. From here, 73 kilometers away yung Sitio Baag. Ayun. Thank you. Yes sir, bago labas na naman. Sige, tuloy na ako. Thank you. Sige sir, ingat po. Ngayon, para sa mga pupunta sa Sitio Baag, kung manggagaling kayo ng MacArthur Highway, for example, nandito na kayo sa Barangay Talabastagan, San Fernando, Pampanga, may sasuggest ko sa inyo na pumasok kayo sa may Puning towards Friendship Highway para tumbukin ninyo yung Clark. Dahil mas mabilis kung dadaan tayo doon sa New Clark City. Pero kung hindi nyo kabisado, pwede namang idiretso nyo hanggang Tarlac, tapos may kakaliwaan lang kayo pa towards Sitio Baag. Okay, so ito yung sinasabi ko na kakaliwa ako dito, pa towards Friendship Highway to eh. At kung titignan mo dito sa mapa, okay siya, di ba? Dire-diretso lang. Ayan na, lakas ng ulan, grabe. Okay din yung nakaponchong ganyan ha, para sa mga naka-scooter ha. Pero pagka may kadena kasi, baka sumabit yung poncho eh. Maipit, mahila ka. Ito na yung kahabaan ng Friendship Highway. So pwede palang pumasok dun, no. Akala ko sarado na tuluyan. So huwag kayong mag-alala, hindi na traffic dito kasi gumawa na sila ng flyover ngayon. So yung kabila ginagawa nila. Dati kasi bukas na yan, nalito ako, no. Ayan, nagtumbahan yung mga cone, no. Kailang dapat wala silang nilagay na caution tape kasi pwedeng sumabit yan sa motor. Ayan na, oh, nagbabaan na yung mga tao. Kasi pag natumbay yung isang cone, maghihilahan yan eh. Ayan, sobrang bumuhos yung ulan. Pero dito lang, kasi doon walang ulap. So, ang sakit niyan guys, kapag wala kayong helmet, tinabutan kayo ng ulan. Ang sakit sa mukha niyan. Ingat. Ito na yung tinatawag nilang Korean Town dahil ang daming mga tindahan ng mga Koreano yung may-ari. Uso dito yung mga samgyeopsalan, ganon. Tsaka yung mga supermarket nila na puro pang Korea yung tinda. Okay, pagdating sa dulo, kakaliwa tayo para makapasok tayo sa Friendship Gate. Alright, ito na yung papasok ng Clark Freeport Zone, Angeles City. Medyo maselan lang dito guys ha. Meron silang mga rules dito, like dito sa gate may motorcycle lane at kailangan naka headlights on yung ating mga motor at bawal yung naka-tsinelas, kailangan naka full face at mukhang hindi naman bawal yung naka-short kasi naka-short yung nasa harapan ko ngayon. Alright, kung napapansin niyo, ang ganda ng kalsada, sobrang luwang at alam ko madalas yun na nakikita sa vlog ko to kasi dito sa bandang kanan ko is airport, kaya ang lawak ng nakikita natin. At pagkatapos may motorcycle lane dito na dapat dito ka lang dadaan kapag ikaw ay nakamotor. Ayan, super relax ng pagpunta sa Sitio Baag. Medyo kompleto rin dahil may city, may highway, mala US ang dating na lugar, di ba? At pagdating sa Sitio Baag, ang ganda ng view, bulubundukin na. Tontonin lang natin yung papunta ng Clark Airport, yung pinaka main entrance na, yung bago na. Dito sa kanan ko, ayan pa, Clark International Airport. Makikita nyo naman may malaking signage dyan, no? CRK. And then merong rotonda dito, tapos magle-left lang tayo. So doon tayo pupunta. May signage naman doon ng Manila by SCTEX. Dito kasi sa kanan ko, yun yung tinatawag nilang Mabalacat Gate. Ayan, so nakita nyo yung road, diba?
ba? Ang ganda, wala masyado duwada, no? Kapag nakarating na kayo dito sa napakagandang tulay na nakikita nyo sa background ko, ang ganda nakikita, no? So nasa 43 kilometers na lang ang Sitio Baag. Super lupit at ang saya mag-ride kahit na ikaw mag-isa na ko. Relaxing. Ang ganda ng background ko, tignan nyo, oh. Grabe, oh. Parang ibang bansa lang, no? Tapos naka-scooter ka, nakaka-relax. Ayan, dyan lang natin mararanasan yung talbog ng pasyo. Tumatalbog yung mismong harapan ng motor, hindi yung likod eh. Yung likod okay lang eh. Tignan nyo, oh. Yung side stand nya nakalababa. Ito na yung pinakadulo. Pa-towards tayo ng O'Donnell Road. Welcome to Barangay Santa Lucia. From Arco ng Barangay Santa Lucia, it's 23 kilometers away. Dito pa lang i-search nyo na yung papunta ng Sitio Baag. Kasi kahit na mawalan ka ng signal doon, basta sinearch mo na kaagad yung location, magre-register na siya sa Google Map. Ang green, sobrang patag na patag, ano. Ito yung perfect match, yung tipong dinodrawing ng mga bata. Bukid, tapos bundok, and then may mga bahay kubo, ganon. Eto na ang paakyat. So eto na yung tulay na madalas dinadayo rin nila kasi medyo bago-bago rin to. At ang ganda niya, no. Ang haba, oh. May mga ilaw pa. Kaya ang dami rin tumatambay dito, eh. Ang alam ko, merong night market dito eh. Ayun o, merong pang carnival doon oh. Mukhang magandang pasyalan to pag gabi. Oh, ang saya oh. Tsaka ang daming mga kubo-kubo. Mukhang maraming tindahan dyan oh. Ayan yung entrance niya oh. Sa pag-ride natin papunta dito, hindi mo aakalain na merong ganitong lugar malapit sa amin. Kahit nung pumunta ako na ang Monasterio de Tarlac, halos ganito rin yung vibe. Hindi mo aakalain na nasa Tarlac ka pa rin pala. Meron palang ganito sa Tarlac. Ganun siya. Eh nung last time pumunta kami doon, hinahanap namin yung hot spring eh. May nag-hot spring doon. Eh eto, pa-approach na tayo sa paakyat oh. Mukhang masusubukan ng pasyo pagdating sa akyatan ah. Buti na lang, maliit yung gulong niya. I mean yung mags niya maliit. So ang nangyari, nilakihan nila yung gulong para pagdating sa mga bankingan na ganyan, may grip siya pag cornering ganun no. Okay naman siya oh. Hindi nga lang siya ganun ka-powerful. Pang enjoyment lang siya na motor. Ang elegante niyan tignan. Yung kahit na hindi naman super mahal ng motor, pero parang ang yaman mong tignan sa Pasio. Ganun naman talaga pagka classic yung pormahan. Ang disente, di ba? Kaya siguro ang dami rin bumili nito ng mga tiga Manila. Kasi nga ang liit lang niya. Tapos more on kung pasok sa school, bagay siya as sa uniform bilang estudyante. Yun namang mga nagtatrabaho sa office like yung mga call center agents, di ba? More on office attire yan. So bagay sa kanila yung motor. Mas marami yung part sa fairings niya na may pintura. Kaya ang linis niyang tignan. Like dito sa harapan ko, yung mga nakasanayan ko mga motor is puro mga matte finish na fairings, no? Walang paint pero matte sila na kulay black. Pero dito, ayan no, may pintura pa rin eh. Tutusin dapat black din yan eh no. Wala naman akong planong i-set up siya ng sagad kasi ano yung pagka naumpisaan mo nang binihisan yung motor, nadadama yung ibang part kasi naiisip mo na sinet up mo yung ganitong part niya tapos itong sa bandang likuran ganon, nahuhuli, hindi siya balance. Kaya pag inumpisahan mo na, ayun na, tuloy-tuloy na yung upgraditis na kung tawagin sa sakit. Sa pagiging stock ng Pasio, maganda na eh, elegante na siyang tignan eh. Itong Pasio, hinahanapan ko pa ng magandang top box, yung sanang kasya yung buong helmet para pag iniwan mo sa parking hindi nakasabit sa motor, hindi siya mananakaw. Ay lang ang problema sa Pasio no, na pagka nagsasalita ako nanginginig din yung boses ko no? Like sa Bergman na ginamit ko, ang ganda na suspension doon, dito matalbog talaga siya eh. Total meron ako service center, try ko nga ipagawa sa mekaniko kasi nagre-repack din kami ng suspension eh. Alam ko dadagdagan lang yata yung oil nito. Itong kalsada na to parang sa daan kalikasan din yung vibe niya no, super walang tao
pero ang daming puno sa paligid, ganoon. Ang ganda ng kalsada eh, no? Ang weird lang kasi ang laki ng kalsada, pero di ba? Alam ko may part dito na tagusan siya to Zambales. Di kung talagang tuloy-tuloy nagbukas yung tagusan na yan, like doon sa Daang Kalikasan, maaaring magkonektado yung mga kalsadang to. Kasi mukhang iisa lang yung yung pulot dulo dito eh, di ba? Ayan, ang taas nito oh. May momentum naman ako, so hindi naman nahihirapan yung patio. Siguro mahihirapan lang siya kapag huminto ka ng nakaangat. Ayan, so 5.8 kilometers na lang. Ang lapit, grabe. So hindi man ako napagod papunta dito, no? So depende na lang yun kung gaano kakalayo o dito sa Sitio Baag. Ako kasi galing lang ako ng San Fernando eh. And sumorkat pa ako sa May Clark, diba? O yan, may tindahan pala dito oh. So pinaka best na pagpunta dito is super aga. Pwede kayong mag-invite ng group ride. Super safe naman ng kalsada. Ngayon wala masyadong mga buha-buhangin na nagkalat. Although mayroon sa gilid, pero syempre dito ka lang sa gitna dadaan, di ba? Yan yung kalsada na natatanaw mo na dun sa baba. Ang galing. Tapos puting-puti pa yung road. May mga markings pa sa kalsada. So pagdating sa baba, tanaw mo, galing. Pag tinatahak mo itong kalsada, hindi mo rin namamalayan na sobrang taas mo na pala. Siguro kung pasyo ang dala mo at may angkas ka, ayun, medyo hirap lang siya, no? Kailangan bumuelo ka, kailangan wag kang bibitaw. Kasi ako lang mag-isa pero sagad na yung throttle ko. So ang takbo niya is 47, 46, ganun lang, no? Eh kung may angkas ako, siguro mga 20 lang yung takbo niya, no? Medyo mahina lang yung makina niya pagdating sa akyatan. Ang ganda dito, oh. Diba? Wow, solid oh. Ayun yung kalsada na sinasabi ko kanina sa inyo, diba? Tanaw na tanaw. Wala naman tayo nakikita mga tambay na tipong maho-hold up ka na. Pero ewan ko lang paggagabi. Medyo nabitin lang ako sa biyahe kasi diba lapit ko lang eh. So talagang suggest ko kung di pa kayo napunta dito, nako, ang ganda. Pati yung road, super. Okay, ito yung entrance niya, no? Papasok tayo dito. May konting rough road. At ayun, sinemento na nila yung banda dun, no? Matarik din siya, ha? Pwede sumayad yung mga lowered na motor dun, ha? Okay, so visible siya sa map, no? Talagang hanggang sa view deck ituturo sa'yo ng Google Map. So may mga tindahan dito, oh. Ganda, oh. Yung mga kapatid natin. Ito. Meron pang alaga si Sir, oh. Ang cute ng kalsada nila, pang one way lang, oh. Pero kaya naman siguro ng sasakyan to. Kaso alanganin eh, no? Pag may nakasalubong ka dito, paano na, di ba? Ay, medyo matarik lang. Oh. Ang taas niya, guys. Wow! Parang New Zealand yung dating, ang lamig dito. Tapos sobrang antarek. Ayan oh, grabe. Ito zero. Okay, alright. Ayan na, ito na yung view deck natin, oh. Nice. Ang lamig dito, ang lakas ng hangin. Wow, super ganda. I-handbrake natin, di ba? May handbrake yung Paseo, pero center stand na rin natin para sure. Yan, may mga bye-bye dun. So yun yung sinasabi kong may mga nakatira dito. Nice, akit tayo. Wow. Oh, yun, may mga nagde-date pa dito, oh. Wow, hindi ko lang sure kung anong lugar yan, no? Nice, halos matangay ka sa hangin. Ang lakas ng pressure. Oh, mas maganda to sa drone shot, diba? Alright. Ayun, so sabi ko sa inyo, pwede sasakyan dito eh. Aba, may daan din dun, oh. Patungo sa ano yan eh, sa community, ganon. Wow, nakakatakot yung pababa. Ang lamig, ang sarap sa kamay. Wow.
Di ba parang New Zealand, no? O meron pang parang pwede maglakad-lakad dyan. Hindi ko lang sure kung may mga may-ari sa mga lupain dito, ganon. Eto, andito na tayo sa community. Ayan, bibili tayo sa tindahan nila para makapag-merienda. So usually yung mga motor nila dito is mga TMX eh, no? Para nga naman pwedeng lagyan ng sidecar, di ba? Thank you po. May kuryente na po pala dito? Opo. Kailan pa po? Ngayong taon lang po. Okay, buti naman po. Base dun sa napagtanungan ko dun sa may-ari ng tindahan, ito pala pag kinanan mo, papunta siya ng Zambales, Botolan daw. Kaya lang hindi pa daw siya passable. At ngayon naman ay pababa tayo. Sobrang saya at nakita ko ng maliwanag. Suggest ko talaga umaga eh. Kung ganyan na oras na 3:41 PM malamig yung hangin, what more kapag umaga, di ba? Solid dito, oh. Ang saya. Kabila adela. Sa travel time ko ngayon, nakarating ako sa Sitio Bag siguro 1.5 hour kasi may pahinto-hinto pa ako tsaka kumain pa ako. Pero kung mula San Fernando hanggang dito, siguro kaya isang oras tuloy-tuloy, no? Kung same tayo ng dinaanan. Masaya yung pababa kasi hindi na puwersado yung motor mo. Kaya guys, comment lang kayo kung anong masasabi niyo since yung vlog natin na yun is focus para sa magandang lugar. So hindi naman siguro kailangan na super gandang or mamahaling big bike ang dala natin. Yes, medyo mawawala ng tunog pero ang importante makapasyal tayo doon. May share ko sa inyo, di ba? Ayan, meron ng mga nagbubukas dito sa may food park or ano ba to, amusement park. So paunti-unti dumadami na yung mga tao dito sa tulay. So kadalasan naman kasi after mo dun sa view deck, dito ka pupunta para kumain. Well, so maraming salamat sa mga tumapos at I hope nag-enjoy kayo sa ating mini adventure. At sa susunod, asahan ninyo, dayuin natin yung mga magaganda na pwede nyong pasyalan ng nakamotor or nakakotse. Right guys, this is Reed Motovlog. Maraming salamat. See you next vlog. Reed for speed. Wing 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 wing.